So by the way, ito yung housing para sa ating mga manok. So ang tanong ngayon is, magkano po ba yung gastos sa ganitong pabahay para sa ating mga alagang mga manok? So ako, kung ano lang yung manok na available ko dito, yun na lang yung pinapagawa ko ng every room. So kung isa-isahin pa natin lahat ng mga materials dito, kung i-summarize po natin, baka maabutan po tayo ng siyam-siyam. So ang gawin na lang natin ngayon is direct na lang natin na itotal kung magkano yung gastos natin sa materials at magkano din po yung gastos sa ating labor o yung gumagawa sa ganitong pabahay ng ating manok. So ganito sa record po namin, ang nagastos po nito sa mga materials is nasa 42,483. While sa labor naman po na yung gumagawa nito or yung panday kung tawagin po natin, ang bayad ko sa kanila ay nasa 9,900. So yung talaga yung nung tawag niyan, yung panday po talaga o yung kumbaga ang sahod ko sa kanya ay nasa 700 per day yung gumagawa nito, while yung kanyang assistant, kasi hindi niya kaya mag-isa, yung assistant niya is nasa 400 per day yung bayad ko sa kanya. So yung total na nabayaran ko is 9,900. So overall, materials saka yung sa labor, ang total na nagastos ko sa ganitong pabahay ay nasa 52,383. So ganun kagastos yung pagpagawa lang sa bahay ng ating mga manok. Umabot siya ng almost mga 52,383. So ganun kagastos kapag negosyong manukan. Lalo na yung manok natin lahat is naka-confine. So expect talaga na magastos. Actually dito sa hindi ko pa nga sinasali yung iba dito, yung sa materials lang at saka yung sa sa labor lang. How much more, nag-add pa kami ng ng solar, dalawang solar. Hindi pa natin yan kinakount. So more or less nasa about mga 53,000 yung nagastos natin dito kung isali pa natin yan. Bawat isa na solar, magkano to? 900? 1.8 yung dalawa. 1.8 ang dalawa, so that's 900 bawat isa. So dalawa lang yung kinukuha ko na solar. So it's about mga nasa siguro mga 54,000 kung isali pa natin ito solar. So ngayon, ano ba yung sukat ng aming anong tawag niyan, yung per room o yung sa breeding pen ng ating manok. So ang paggawa ko ng ng ganito, yung per room nila ay depende po sa kung gaano kadami yung nilalagay ko dyan ng manok. For example, dito na side is 10 ho sila lahat. Yung aking mga Sampi native chicken. Ang sukat ko nito, ganyan. Ang tawag niyan, yung length is nasa 10. Yung width naman ganon is nasa 8. So 10 by 8 yung yung sukat nito. So ngayon, tingnan natin sa loob kung ano po yung itsura. Magdala tayo ng pigs. Baka makalabas po yung mga manok natin ng mga Sampi, Okay. Ito na. So ito po yung itsura sa loob. Yan. Dito po nilagay yung kanilang paitlugan. Yan sila natutulog dyan. Yan. So sukat nito 8 by 10 kasi marami nga sila dito. Kaso kinuha ko yung isang roster kasi mag-away ho sila. Yan. So ito po yung mga sampin ko. Actually nakita nyo naman ito. So dito na lang sa loob ang hindi nakita. How much more kaya kung hindi ako gumagamit siguro ng ganito, yung Yero na gamit na kasi ito So mas umabot pa siguro ng mga almost 20,000 yung magastos natin. Kasi ang ginagawa kong division at saka sa bubong, mga use na yan, na mga Yero. Yan. So dito tayo sa kabila.
So, dito naman banda, kaya ang ano naman ang sukat nito is 6 by 8 yung ano bang tawag niya na yung kanyang width niya is 6, tapos yung length niya kasi mas mahaba is 8. So 6 by 8 yung sukat nito. So out of 5 na room, ang isa lang yung sukat na may 10 by 8. The rest is ano na siya, 6 by 8. So dito naman sa loob, tingnan nyo. Dito. Ito lang, isa lang yung nilagay ko dito kasi siya na lang po yung naglilimlim. Sinasadya ko ito na siya na lang yung mag-isa dyan. Dahil pag maglagay pa ako ng ibang ano dito, mga ibang inahin ng mga manok, may tendency kasi na mabasag yung kailang mga itlog. Dito, banda, same sa kabila, dito ka maglagay ng iyong paitlogan. Diyan naman sila natutulog. Dito naman yung kailang waterer. Nilagyan ko ng ganito, waterer. Tapos yung feeder nila, yan o. Diyan sila kumakain. Ganyan. So, sa kabila naman, hindi lang natin ikat yung video para hindi na ako mag-edit pa para mas madali yung pag-upload natin. Tapos, ang dito naman banda, ang dito naman banda ay, ang problema kasi nito na manok, Peruvian, matapang eh. So, ang dito naman na side, yung kanilang paitlugan ay nasa baba, hindi sa taas kasi kung maglagay tayo halimbawa ng 5 dito, pwede silang diyan sila dumudumi sa kailang paitlogan. So yan o, kailang paitlogan. Sa baba ko lang nilagay. Ayan. So yan yung Peruvian at saka yung mga native chicken. Yan. So same pa rin dito sa kabila. So, yung kanilang water, dyan ko nilagay para hindi madumihan. Yung kanilang kainan, dyan lang Meron ba sila dyan na naglilimlim? So, isa na lang yung nilalagay ko dyan. Ayan. Isa na lang. Yan yung aking basilan, isa na lang yung nilalagay ko dyan. Kasi nga, dalawa silang naglilimlim dyan, or dalawa yung nangingitlog. Sayang kung mabasag yung itlog. Maging mabaho at saka maging mabulok na yung kailang itlog, so hindi natin mapakinabangan. So ganun talaga. So ang nangyari, yung ibang manok supposed to be kasi ito lang kung ilagay natin dyan, dito lang sila sa labas. Dyan lang sila sa labas yung aking iba. So dito na side, pinakalas. So dito, pinakalas, ikapang 5 room. Tingnan nyo yung aking kandado Tingnan nyo. Meron ako nilagay dito na number. 1, 2, 3, 4, 5, pati yung susi. Nilagyan ko rin ng number. Dapat may kandado para safety tayo sa mga magnanakaw. Kasi napakahirap mamuhunan sa pagmamanok tapos nanakawin lang. So mas maigi na lang na ilagay na lang natin sa safety yung ating mga manok. So dyan banda, ganun pa rin. Yung kanilang paitlogan dalawa, nasa baba. Kasi nilagay ko dyan sa taas, yung kanilang paitlogan, yun nga, dudumihan lang nila. So dyan ko lang nilagay. Bali ang dalawa dyan, mga native pa rin yan eh. So naglilimlim na. Yan, doon sa kabila isa So, yun lang ang itsura. Tingnan nyo dun sa kabila. Ganyan lang. So, yan So, maging magastos yan. Kasi ang ginagawa kong bubong dito at dito is a green screen. So, ang isang bundle ng green screen is magkano nga to? Bundle? 6,000 ba? 3,800. Mga 3,800 yung isang bundle na screen.
Then at the back, kita nyo, at the back, ang plano ko dito ko ilagay yung, kumbaga, ano, yung mga nasa mga 2 months old, yung mga sisiw, dyan ko yan ilalagay. O kaya, kung kulang pa, edi, kung may budget pang natitira, pwede pa tayo mag-add. But as of now, dandahan lang muna tayo. Ito lang muna yung kaya pa natin. So tingnan natin doon sa kabila. Ito yung extra sampin ko, by the way. Yan. Extra roster na sampin. Ini-alternate ko kasi yung paggamit sa kanila eh. Then dito na side, meron din ako dito basilan yan. Yan. So, dito naman sa likod banda, bali 2 rows lang ito. So, ang sukat nito, bawat isa is nasa 16 by 8. Talagang maluwag talaga yung kanilang babahay nila sa likod. Kasi 2 lang, 16 by 8 ang sukat nito. So, tingnan natin sa loob. At pakainin na rin natin yung ating mga manok. Tingnan niyo yung dalawa. Tingnan niyo yung dalawa dito. Oh. Tingnan niyo. And, dalawa dyan, nangingitlog. So, yan o, example. Pag ganyan, ang mangyari is, pwede mabasag yung bilang mga itlog. Kasi nga, malaki yung mga basilan. So, yun yung problema natin ngayon. Dahil wala tayong incubator. Pure house lang tayo. Yan o. Kunin lang natin mag-isa, baka mabasag pa ito ka. Uy. Dalawa na. Ayan o, delikado, mabasag pa yung mga itlog nila. Dalawa yung nangingitlog dyan. Meron tayong ginawa na isang pugad. Yun ang problema. So ito yung sukat ng 16 by 8. Yan. Ganun yung hitsura. Mahaba to kasi dito around 40 to 45 heads ng mga manok. Kasi nilagay ako dito mga 11. Talagang maluwang pa. So marami pa tayong pwedeng ilagay dito ng mga manok actually. So ganun yung hitsura dito sa loob. Diyan din banda oh. Kunan mo ng video yun. Ganyan pa rin ang sukat, 16 by 8. So, punta tayo sa kabila. Ayan. Diyan din na, nilagay ko solar. At kulang pa yan eh. Dapat 4 yung bibili, 2 lang yung binili ko. Dito, ito yung itsura sa loob. Tingnan na dito sa loob. Dito, may naglimlim na basilan oh. Naglimlim na basilan. Ako naglimlim na yan mga 3 days na ata. Dito, may itlog yung dito. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yan o. Yan, mag-isa tumalo na. Tama na siguro yan. Dito, daming itlog oh. Nice.
Yan ang daming itlog kasi dalawa sila nangingitlog dito. Kaya konti na lang dito yung aking mga basilan dahil na-transfer ko sa iba. So maluwang ho dito kasi 16 by 8 ang sukat. So actually sa babae ng ating mga manok, there are mga 7 rooms lahat. Kulang pa actually kasi plano pa natin magdagdag ng mga manok. Kasi ang gusto talaga natin, yun talaga is seryoso talaga ito na gawing negosyo talaga, di ba? Kasi malaki na yung nagastos natin dito na puhunan. Nasa about mga, siguro kung kasali na yung mga manok, nasa mga 100,000 plus na yung nagastos dito sa ganito lang sa pagsisimula muli ng isang manukan. So yan yung itsura. So actually pwede nyo gayahin yung ganito. Kaso medyo ano talaga, magastos talaga. Pero yun nga, hilig natin. Maganda dito kasi may mga mangga. Lalo ngayon medyo tag-init. Malamig pa rin dito. Kasi may mga puno ng kahoy. Oh. Hindi pa rin mainitan yung ating mga manok. So yan yung itsura dyan. Oh. Yan o. Ang net na ginamit ko kasi dito is black. Kaya kung mapapansin ninyo, parang kung malayo yung camera, hindi makita na yung kanyang net is parang wala siyang cover. Wala siyang cover na net kasi black na ito yung ginagamit ko. Pero yan yung sa loob na. Yan. So, napakaluwang yung kulungan para sa ating mga manok. Dito yung iba, nilagay ko pa dito yung iba. Punta natin. Supposed to be lahat ng manok kasayan sa sa loob. So, yun nga. Sinisiparate natin yung ibang mga inahin ng mga manok para hindi masayang yung kailang mga itlog. Dito yung isa. Yan o, yung ating basilan. Yung isang roster na basilan, ito pinapahinga ko muna. Yung isa ko muna yung ginagamit. Yun din yung isa. Yan. Yang roster na yan, naabot siguro yan ng mga 5 kilos by the way. Napakalaking roster na ito. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo. Yan ang aking housing para sa aking mga native chicken.